Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema yung bayan? Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. Sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So, hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayaw ko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya,
magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary.